Si Vice President Sara Duterte may nagsalita ito ka-coffee ha. Mayroon itong ano ba ang tawag natin dito? Pinagsabihan ba itong House of Representatives? So ito ba ay isang gentle reminder para sa Kongreso? Dahil itong Kongreso kasi, itong House of Representatives medyo yun nga yung term natin kanina, medyo ayaw tantanan itong CPRD or in short, ano ba to? Reaction ba ito? Gantihan ba itong nagaganap o kung ano man po yung tawag natin sa nangyayari ngayon? Si Vice President Sara Duterte, syempre pagtatanggol niya ang kanyang tatay. Naglabas po ito ng statement ha. Meron pong pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga moves. Ano ba, may basbas pa ni Martin Romualdez yan, ni House Speaker Martin Romualdez, yung mga nangyayari dyan sa House of Representatives. Ako, for sure, ang take ko dyan, meron yan. Di ba? May basbas po yan ni Speaker Martin Romualdez. Yung mga nanggaganap dyan, syempre may mga consultation din naman yan sa lideratura dyan sa House of Representatives. Kasi medyo solid ang HOR ngayon Kung mapapansin no, as compared to previous administrations, medyo watak-watak ang HOR o ang mababang kapulungan. Pero ngayon, medyo solid ito, ka-coffee, no? At iisa yung kanilang kalaban, si PRRD. Napapansin nyo rin naman yung ka-coffee, binubugbog nila lately si PRRD. Pero nga, sinasabi naman kasi ng supporters ng lower house, inunahan nyo kasi kami, di ba? Natutulog. Nananahimik, hindi natutulog ha. Nananahimik kami dito and then ganyan yung gagawin nyo. Tawagin kaming most rotten institution. Ayan, ngayon kumikilos itong HOR. Anyway, sige. Basahin natin itong statement. Ito pong pahayag ng ating Vice Presidente Sara Duterte. Medyo mahaba-haba ito. 1, 2, 3, 4, 5. O yan. 6 na talata statement. In light of the sudden and unannounced joint meetings, ayan ha, biglaan daw po at hindi naka-anunsyo na meeting na ginawa dyan sa House of Representatives patungkol dito sa International Criminal Court jurisdiction over the country. I respectfully, ito, medyo magalang naman pala, hindi mo pala pinagsabihan, no? I respectfully remind, yan, gentle reminder pala ito, our honorable lawmakers of the very words that our President, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. reiterated less than half a year ago. Ayan ha, paalala lang pala ito ka-copy. Paglilinaw, no? Hindi ito pinagsabihan. Paalala lang po ni VP Sara sa mga mambabatas natin dyan sa mababang kapulungan. And I quote, at tinutukoy niyo dito si PBBM ha, kasi totoo ito, statement naman ni PBBM ito. Any probe conducted by the ICC would be an intrusion into our internal matters and a threat to our sovereignty. Correct naman yan. Si Presidente ang nagsabi niya, si PBBM yan. Ano bang investigasyon na gagawin ng International Criminal Court ay panghihimasok. Intrusion po yan sa ating internal matters na supposedly na sinisettle at dapat sinisettle lang within the country ng Pilipinas. At ang panghihimasok na ito, ang investigasyon na ito ng ICC ay isang banta sa ating soberanya. Yan po ang pahayag ni PBBM dito. We are done talking with the ICC, period. Yan ha, malinaw yan. Sabi ni PBBM, tapos na tayong makipag-usap sa ICC, period. Like what we have been saying from the beginning, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. Baliktarin man po ang sitwasyon, baliktarin man ang mundo, hindi po makikipag-cooperate 6 months ago, no? Ito ang pahayag ni PBBM. Pero ang move kasi ngayon sa Congress, sa House of Representatives, ay hikayatin ng presidente na magbago ng isip patungkol dito sa ICC. No? Kasi syempre hindi naman makakakilos itong Kongreso kahit unified pa o iisa lang yung sasabihin ng House of Representatives dito, kahit lahat sila bumoto na suportahan itong investigasyon ng ICC. Kung hindi papayag ang presidente, wala rin po yan. Parang walang silbi rin po yan. Manifesto lang yan, resolution lang yan, pero ang presidente pa rin ang huling halakhak, no? O not negatively, no? Ang huling say, ang presidente pa rin po yan. Given this clear standpoint, we urge the House to respect the position of the President who is the chief architect of our foreign policy. Sinasabi po ni VP Sara, irespeto yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, irespeto ang ating presidente dahil siya ang tumatayong chief architect ng ating foreign policy. Ang pakikipag-ugnayan kasi kung i-allow natin itong ICC na pumasok sa bansa, it's a matter of foreign policy at tanging ang presidente lamang ang may final say dito sa foreign policy.
The President has likewise affirmed that his opinion is based on the fact that the ICC ceased to have jurisdiction over the Philippines upon the effectivity of our withdrawal from the Rome Statute on March 17, 2019. Hindi tayo miyembro dyan sa ICC. Kaya wala na talaga silang say dyan. Maliban na lang kung mahihikayat nila itong si PBBM na muling bumalik, no? Magpa-member muli. Yan, magkakaroon ng jurisdiction, di ba? To allow ICC prosecutors to investigate alleged crimes that are now under the exclusive jurisdiction of our prosecutors and our courts is not only patently unconstitutional, but effectively belittles and degrades our legal institutions. Sabi ni VP Sara, kung papayagan itong ICC na pumasok dito sa bansa, ay parang pinagtatawanan lang o pagtatawanan lang o mamatahin lang itong ating legal institutions. At in the first place, ito po ay unconstitutional. Ibig sabihin, labag po sa batas ang panghihimasok ng ICC dito sa Pilipinas. Iisa ang sinasabi ni PBBM at ni VP Sara sa issue na ito. Huwag nating insultuhin at bigyan ng kahihiyan ng ating mga hukuman sa pamamagitan ng pagpapakita sa mundo na tayo ay naniniwala na ang mga dayuhan lang ang tanging may abilidad na magbigay ng katarungan at hustisya sa ating sariling bayan. Syukran. Yan yung pahayag dito ni Sara Zimmerman Duterte, ang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas at tumatayo rin pong kalihim ng Departamento o Kagawaran ng Edukasyon. Ang pahayag na ito ay nilabas ngayong araw lamang po, 23 ng Nobyembre 2023. Ano ang say ninyo dyan? Anong masasabi nyo dito? Sige, comment ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dito sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Yan, sige, simulan nating basahin ang inyong mga komento Joselito Espique, ipakulong na yan, panggugulo lang sa Pilipinas si Mau Diggs at gagamitin lang siya ni Pastor. Actually, hati-hati ang opinion ng ating mga netizens dito, ng ating mga ka-coffee, ating mga viewers kung pag-uusapan kay PRRD. Yung iba ay po pabor, yung iba ay medyo negatibo po ang dating kay PRRD. Franz Cortez, karamihan kasi ng fake na loyalista, mga tamad mag-research. Yan ang totoo, mga marites. Kayo na wala sa lugar, kakahiya naman kayo. Sabi ni Franz Cortez. Ineseo Chris, eleksyon, Tabila. Siya kasi ang nag-umpisa sa lahat ng mga yan. Yan. Kakareak, hindi na natigil ka-coffee, PRRD versus 300. Oy, taob silang lahat, sabi ni Franz Fuertes. So, mga 300 plus na lawmakers, yung iba nasaktan kasi sa pahayag na ito ni PRRD. Mabuhay Sara Duterte, 2028 President. Mabuhay Mayor Digong Duterte, 2028 Vice President. God bless, sabi ni Vitorino Carrera. Malayo pa ang eleksyon pero mainit na ang halalan, ng usaping halalan. Albert Del Rosario, si Fiona ang baboy makapili din. Oy, sino yan? Di ko kilala yan. Albert Del Rosario. Si Fiona ang baboy. Panic mood na sila, sabi ni Nilda Galvez. Entrepman, kay Dante Marivellas, galing yung term na Mau Diggs. Si Sara naman, Sara Mau. Si Harry Roque, Harry Mau. Si Panelo, Sal Mau. Zedong Grabe yung mga terms na to Entrepman Ay, dati ginagamit yung term na yan, kasi wala sa ating kultura yung mga terms na yan, Marisa Turno, ipakulong na si Digong, sabi ni Ma'am Marie. Franz Pertes, takot lang sila kay PRD kasi papatayin ang mga addict, sabi ni Franz Pertes. Ayan. Kaya pinagtutulungan nila itong dating presidente. Sige, anong say nyo dyan? Lagay sa ating comment box ka-copy. Sa tingin nyo, mag-prosper itong resolusyon na ito ng House of Representatives? Ako, honestly bali wala. Ano ba? Dalawang resolusyon ang final dyan sa lower house Kahit gawin pang 10 yan, kahit 20 pa yan, kung hindi magbabago yung take ng ating presidente dito sa ICC, hindi yan magde-develop. Kumbaga, scrap lang yan, basura ka-coffee, ang lalabasin nitong mga resolusyon na ito. Yan ang personal take natin dito. Honest take natin yan. Yan, nagiging tapat naman ako sa inyo ng aking opinion dyan. Wala yan ka-coffee dahil presidente ang last say sa foreign policy. Diba? Kahit pumirma pa silang lahat dyan, and I don't think magagawa nilang papirmahin lahat ng mababatas against Duterte o para suportahan itong investigasyon ng ICC. Hindi magde-develop yan.
Sara ang tinutukoy niya na ka-coffee. Bye-bye. Okay. Carmelita, Chok, at si Digong, madami pinagsasasabi na laban sa gobyerno at nanghihikayat ng kaguluhan at nais pabagsakin ang ekonomiya sa paghihikayat na huwag magbayad ng tax ang mamamayan, sabi ni Carmelita, Chok. Ako, sa tingin ko rin, dapat ang gawin din ni PRD, bawas exposure sa media, no? Para mag-settle itong issue na to. Kasi syempre, gantihan nangyayari eh. Hindi na titigil eh. Walang katapusan nito. Syempre, gaganti itong Congress. Andiyan ang grupo nila Franz Castro, gaganti yan. Syempre, may mga supporters din yan. And then, pag balik kay PRRD, interview niya kay isa SMNI, may negative remarks, magkakaroon ng reaction, hindi na natapos. Di ba nagiging cycle? Sayang ang oras ka-coffee kung ginagawa sana para sa development ng bansa, mas maganda sana yan. So sana mag-less talk, no? Itong CPRRD. Di yan mag-prosper, may paninindigan ng ating Pangulo. So dalo rin kaya siya dati. Ma'am Cecilia Peña. Yes, correct ka dyan, ma'am. Hindi talaga magde-develop yan kahit 100, 200 pa ang pumirma o sumuporta dito sa resolution na ito. Hanggang doon lang yan. Hustisya sana ang ibabaw. Bakit ba takot si Digong kung talagang walang kasalanan, sabi ni LMA TV. Ang problema kasi, ma'am, no, may justice system tayong gumagana. Diba? Si PBBM mismo ang nagsabi niyan, bilang respeto sa ating justice system, kung ano man yung mga kaso na yan, dito dinggit sa Pilipinas dahil functional nga yung ating justice system. May pagkababagal, pero gumagana pa rin yan. And in the first place, wala kasing jurisdiction talaga ang ICC. Hindi tayo miyembro at yun nga, gumagana yung justice system natin. Wala talaga silang karapatan. Teka, Carmelita Shock. Armando Fernandez, grabe itong mensahe ha. Si nanggagatong dyan. Si Tit Ibuloy ang nanggagatong dyan, sabi ni Armando Fernandez. George Eligado Santos, tama ka ka-coffee, di yan nakaka-first base yan. Nagsalita ang Pangulo tungkol dyan. Kasi may unsubscribe na puro fake news, sabi ni Baybayan Sandy. Sige, say din dyan sa ating comment section nilagay yan. Angeline T.I. Corazon Caliza, Annalyn Parado, Alejandra Rayos, Teresita Apina, no? I-shoutout po sa inyo kay Cathy Jose, kay Sanji Bell, nasa Facebook rin po, nakatutok sa atin, sa ating mga ka-coffee na nandiyan dyan sa Facebook. Happy viewing po sa inyo. Kunin nyo inyong kape. Comment dyan sa ating comment section. Ang mababasa rin yan ng ating mga ka-coffee. Jake Tuason, God bless you po. God bless you, ka-coffee. Thank you.